February is considered in the whole world as Hearts Month, where everyone is celebrating love. Pero naiintindihan ba talaga natin kung ano ang kahulugan ng love? We are made to love and to be loved by the author of love. Kaya kahit nasaan pa man tayo, yung puso natin at yung isip natin is talagang nakaprogram to look for love. Because we are simply created to love. Love is universal. Ibig sabihin, kahit sino ka pa, kahit nasaan ka pa, bata or matanda, lahat ng tao is not exempted sa love. Bawat kultura sa buong mundo is nagkakaiba-iba ng konsepto sa pag-ibig, but still, love, presence never change. Ang pag-ibig nga ay parang pagkain na people won't survive without it. Aminin niyo man sa hindi. Baka naman kasi ang iniisip niya pag sinabing love ay patungkol agad sa love between man and woman. Ang love kasi ay malalim at yun yung pag-aaralan natin ngayon. Gaano katagal na bang umiiral yung love sa buong mundo? Well, love is very ancient. No? Lumang-luma na to. Actually, before the world began, nag-i-exist na yung love. Diba? Bago pa tayo matutong ma-in love is may isa ng nagturo sa atin kung paano ba talaga yung pagmamahal. Diba? Kasi nga, God first loved us. Diba? Yun na nakalagay sa mga Bible verses. So, at dun sa mga makikita na mga tablets nung unang panahon, may mga nadidiscover yung mga archaeologists ng mga tablets about patungkol sa love. And wag na tayong lumayo, di ba? Si King Solomon, yung Songs of Songs na sinulat niya, is punong-puno iyon ng interactions between the lovers. Makikita natin doon yung very real emotions of young lovers, the sensual pleasures and romantic encounters. Ngayon, ang sabi ni Edward A. Birdy, isang technologist, millions have written love letters in thousands of styles about thousands of things for thousands of years. Ang pag-ibig ay isang palasak na salita, di ba? Kung tutuusin, it's very common. It is a much word, but also perhaps the most misunderstood. Ang dali niyang sabihin, pero ang hirap niyang maunawaan. At baka akala natin sa panahon natin, naiintindihan natin siya, pero baka wala pa talaga tayo sa kalingkingan ng totoong kahulugan nito. For love, ang tao kayang pumatay. For love, nagkakaroon ng digmaan. For love, ang mga tao kayang tawirin ang dagat at ang napakalayong kalupaan. Dahil din sa pag-ibig, nakapagpapatayo ng mga magagandang monumento para sa kanyang iniibig. And also, even given up their lives for love. Many poets, writers, and researchers ang patuloy na hinahanap ang kahulugan ng pag-ibig. Millions of pages has been written for it. Maraming mga na-compose na kanta, di ba yung mga love songs na pinapakinggan natin hanggang ngayon, lahat yan halos patungkol sa experiences sa pag-ibig. And at least every person in the world experience to be in love at least once in their lifetime. Kahit ba sabihin mo na nabubuhay na tayo ngayon sa modern era, andyan na yung technology, yung problema pa rin ng tao ngayon, the same pa rin naman kagaya ng dati. Ang main problem pa rin is the moral issue and love. Still, ang mga tao is longing for love pa rin, di ba? Where and how to find the foundations of love, yun pa rin yung issue hanggang ngayon, kung saan makukuha yung foundations ng love na ito. Whether we like it or not, men cannot get away from the mandate of life, which is to live in love for life. Hindi naman kailangan maging super tanda ka para malaman mo kung anong kayang gawin ng pag-ibig para sa atin. Actually, kahit bata ka pa, we can know naman what love can do for us. Merong iba't ibang mukha ang love today. First is the impersonal love, which is the way we love our country through the form of nationalism, patriotism, kagaya nila Jose Rizal, di ba? Itong impersonal love. And the highest form of impersonal love is to die for your country, di ba? Yung warden, siya din yung highest form ng
impersonal love, yung nagdidigmaan ng mga country to country to show their love for their own country, di ba? The next one is the interpersonal love. It is the love between human, but not necessarily sexual. So, yung pagmamahal mo sa isang tao, na hindi naman totally na parang gusto mo na agad magkaroon ng sexual intercourse or attraction. Yung unrequited love naman is yung walang kapalit na pag-ibig na you love other people kahit walang kapalit, no? Even the feelings is not reciprocated or walang sukli. Yung erotomania naman, it is actually refers to those who are loved by imaginary friends. Yung love between adult and child is a non-sexual love. Ito yung pagmamahal sa pamilya, kapatid, ang mga anak, grandparents. Ito yung tinatawag na non-sexual love. Pero merong isa pang uri ng love. It is actually the highest form of love na hindi masyadong popular sa sanlibutan. Pero once na mapagtanto mo ito, ay may intindihan mo, mababaliwala nito yung mga malalabong meaning ng love. At itong love na ito is once demonstrated by the creator of love and the creator of life. Dinisign tayo ng creator of life to live and love. Kaya lang, na-miss nga ng tao yung map of life sa ating journey dahil sa kasalanan. At ang naging resulta nito, na ma-miss natin yung map of life na ito, ay nagkaroon tayo ng kaguluhan and also ang tao nag-umpisang mabuhay sa sarili nilang paniniwala at mga plano sa buhay. We became lover of the world and lover of our Creator. But the only way for us to get back to love is to realign our direction, ourselves, doon sa directions of our Maker as a source of love. Hindi yung source of love ang ating sarili, ang nature, ang kalikasan, ang tao, kundi ang source talaga ng pag-ibig ay ang ating Creator. Pinaliwanag ni Apostol Pablo na ang pag-ibig ay relational and practical. Kaya nga sinabi niya sa 1 Corinthians, di ba, na kung kaya ko man magsalita ng iba't ibang klaseng lingwahe, o kahit lingwahe pa yan ng langit o sa lupa, pero hindi naman ako marunong magmahal, ang kaalamang ito ay useless or invalid. Ibig sabihin din dito ni Apostol Pablo na kahit gaano ka pa kagaling magsalita, gaano ka pa man kalinaw magsalita, or isa kang linguist, alam mo lahat ng pinagmula ng salita, alam mo ang mga Latin, mga Hebrew words ng salita sa Bible, napakagaling mo theologically, pero wala ka namang pag-ibig sa iyong kapwa, ay baliwala din yung kaalaman na yan. So, ang gusto lang naman niyang sabihin, loving people is more important than wisdom, than knowledge, than talents. Kasi sometimes, akala ng mga tao that if you are napakagaling mo sa Bible or napakagaling mo sa ganitong bagay, akala nila is ito yung nagre-represent ng yung relationship to God. But no, relationship to God is like that. The more that you are more loving na, the more na nagpapakita tayo ng habag at pakialam sa ibang tao, dito napapakita sa atin yung pag-ibig ng Panginoon. It is more important than other abilities. Maraming mga tao ang iniisip na nagiging nearer sila sa Diyos, nagiging banal sila kapag they study the real words o yung Hebrew words, yung original words of God. Wala namang masama sa pag-aaral ng mga original language, Latin language. Ang masama lang is yung isipin mo na yun yung dahilan kaya ka nagiging malapit sa Diyos. So, para sa mga taong ganun, ito yung masasabi ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, kung meron man akong gift of prophecy and alam ko lahat ng misteryo sa mundo, pero hindi naman ako marunong magmahal ng iba, eh ano magagawang kabutihan nito sa akin? At kung meron man akong gift of faith, na kaya kong mapalipat ang bundok, mapalipat ito sa kabila, wala namang pag-ibig, I would be no good to anybody. If I give everything to the poor, and even sacrifice my body, I could boast about it, but if I didn't love others, I would be of no value whatsoever. So, hindi pala dyan nakikita yung relationship natin sa ating Panginoon.
So, kahit ano pang talent na meron ka, but you don't have mercy, wala kang habag sa iyong kapwa, wala kang sympathy, baliwala lahat ng abilidad na yan. Ano ba talaga ang mas mahalaga? Ang mas mahalaga is love, mercy. Pero ang sabi nga ni Apostol Pablo is, love is practical as well as challenging. Ang sabi niya, love is patient and kind, not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable, and it keeps no record of when it has been wrong. Hindi natutuwa ang pag-ibig sa injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith. It is always hopeful and endures through circumstance. That love na sinasabi dito sa 1 Corinthians is on how we treat other people, how we treat our fellow men, wherever we may be. It is on how we treat our husband, your wife, your sons, the people in your workplace. If we could only live by these verses, diba? Kung kaya nating mabuhay doon sa sinasabi sa 1 Corinthians na yun na pag-treat natin sa love, siguro mas magiging masaya ang mundo, siguro mas maiiwasan yung conflict. So, lahat naman tayo mag-a-agree na tama yung sinasabi sa 1 Corinthians. But in the end, ang hirap niyang i-put into an action. Yun ang mahirap, di ba? Ang sabi ni Martin Luther King, everybody can be great because anybody can serve. You only need a heart full of grace, a heart soul generated by love. Sabi ba ni Mother Teresa, love begins at home. And it is not how much we do, but how much love we put in that action. So, hindi ito kung gaano karami ng ating ginagawa para sa mga mahal natin sa buhay, kundi gaano kalaking pag-ibig ang inilalagay natin, yung passion na inilalagay natin sa bawat ginagawa natin sa ating kapwa. So, ang tao, kaya nating mag-put ang standard, pwede nating sabihin na ganito ang dapat gawin, ganito ang dapat gawin. But the rest is in the hands of God pa rin. So, ang magtuturo pa rin sa atin ng pag-ibig ay hindi rin ang ating sarili, kundi ang Diyos pa rin. Siya ang naglalagay niya sa puso natin kung we are willing. You know, kahit anong relasyon ang pasukin mo, lahat yan magpe-fail kapag wala kang healthy na relasyon sa Diyos. The key to have a healthy relationship to other people, to your husband or wife, to your son, and to your workmates, is if you have a healthy relationship to the Creator of life. The key to understand love is to understand how much God loves you. We are not worthy, we are not perfect, but still, God able to provide for us. Pinapakain niya pa rin tayo, ginigising niya tayo sa bawat umaga. And last but not the least, He even sacrificed His own Son, His only begotten Son, para sa atin. Kahit napaka-unworthy natin na tanggapin itong blood ni Jesus Christ, is ibinigay niya yun sa atin. Now, if we begin to realize kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mas maiintindihan natin ang pag-ibig at mas maipapamuhay natin ito at mas madali na din sa atin na magmahal ng iba. A life without love is a life without meaning. One of the reasons that's why we live is to love one another.